Mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome to our PEEP podcast na pinamagatang Servanthood. And today, makakasama po natin ang isa sa mga servant sa ating kitchen ministry na si Kuya Jojo. Kuya Jojo, welcome po sa ating podcast. Magandang araw po kayo, Eugene, at magandang araw po sa lahat ating manonood ngayong araw na to. At kinukumusta ko nga pala aking nanay at aking mga kapatid sa Pilipinas. Kuya, can you give us the short introduction of yourself po? Okay, my name is Julius Manga, and I'm currently working in Alabama Standard Trading Establishment as a secretary. I've been here for more than 16 years now. 16 years. Yes. So Kuya, can you tell us kung paano po nagsimula ang journey nyo as a Christian? Salamat sa Panginoon kasi nagsimula ako bilang isang Kristiyano na agad kasi po ang lolo ko ay pastor. Pastor po siya sa Baptist Church. So, mga bata pa lang po kami, exposed na po kami sa church. Naalala ko po nung bata pa kami, every Saturday night, natutulog kami sa bayan ng auntie ko. So, pagdating ng Friday morning, makakasama kami mga kapatid sa mga pinsan, ginigising po kami ng auntie ko. Pati ka magising, winibisikan ka ng tubig. Kasi dapat magising ka dahil may Sunday school sa Pilipinas. So yung auntie ko po, which is also a Bible woman in our church, ang ginagawa niya, nag-rent siya ng sasakyan. Isang jeep, iniakila po niya sa Guadalupe pa po. Sa Guadalupe pa po kami nakatira that time. So ang ginagawa po niya, nag-rent siya ng sasakyan, tapos binabaybay po namin from Guadalupe to Makati, Hagdang Bato, hanggang doon po sa church sa amin sa Pasong Tirad. So Kuya, bata pa lang po pala kayo, is namulat na po kayo sa Christianity. Opo, bata pa lang po ako, namulat po sa Christian family, sa Christian church, at sa bata pa lang po ako, nasuserve na po ako kay Lord. Unang-una po sa kids ministry bilang kasama na po ako sa choir. Then later on po, nung nag-high school po ako, nakasama na po ako sa adults choir. Amen. So Kuya, pwede niyo po bang i-describe sa amin kung anong role po ang ginagampanan niyo sa simbahan? Sa simbahan po na to, sa BNE, nagpapasalamat po ako kasi hindi lang po ako nakagabit sa kitchen ministry, involved din po ako sa media at saka sa music team. As a kitchen ministry po, nagpapasalamat po ako kasi ito lang po yung church na may ministry sa kitchen. Most of the church na atin ako before, kapatid, magluto ka kasi walang cook. Pero dito po, well-organized po sila. So, for, last week of the month pa lang po, meron po tayong schedule for kitchen, schedule na po for kitchen. Sino po ang cook for this Friday service, for the IP, and so on and so forth. Amen. So Kuya, pagdating mo po sa church na ito, is kitchen ministry ka na agad? Or kailan ka po nag-start as a kitchen minister? Nung nagsimula po ako, nung padating ko po dito, maybe nung naging member na po ako, maybe, I think, if I remember it right, after a month. After a month? Yes. So, what makes you decide to choose this ministry? I love to cook. Wow. Yes, hindi po ako magaling magluto, pero nasa puso ko po ang pagluluto. Kasi po, bilang isang OFW sa bansang ito, andun po yung panlasang Pinoy na meron tayo. Yung po yung hinahanap-hanap ng bawat Pilipino na atin ng simbahan. Yung malitikpan niya, yung lutong Pilipino na mimiss niya sa bansang Pilipinas. Oh. And paano mo naman po binabalance yung buhay niyo po bilang personal at ang ministry? Salamat sa Panginoon kasi ang mga kaibigan ko po, lahat Kristiyano. Ang bahay-simbahan lang po talaga ako simula na napunta ako sa Saudi Arabia. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi po ako naligaw ng landas dito. Kasi po, yung mga kaibigan ko, Kristiyano na po talaga. At nagpapasalamat ako sa mga kapatid na nadala sa akin sa BNE kasi po patuloy po nila ako sinusuportahan, hindi lang po sa spiritual, pati sa emotional na pangangailangan bilang isang Kristiyano na malayo sa pamilya. Amen. So, Kuya, meron ka po bang mga suliranin na kinaharap or kinakaharap as a kitchen ministry? Nung unang napansin ko sa kitchen ministry, hindi ko lang alam kung bakit ganun sila. Kasi ang daming kaldero, walang takip. Ang daming kaldero, walang takip. So pagtataka ka,
ang daming kaldero, walang takip. So, yung is na yung struggle namin. At the same time, sabi ko, masarap magluto, pero napakaraming magaling magluto sa PNE. So, bilang bago, natatakot ka, baka mapulaan ka. Pero salamat sa Panginoon kasi very supportive pa mga kapatid. Oh, man. And bukod sa mga kalderong walang takip, meron ka po bang ibang na-experience na problema or Nung una kasi suliranin? na naging problema ko, meron akong nakasama sa kitchen. Wala na siya sa BNE ngayon, pero magaling siya magluto. Tapos, ah, lagi niyang sinasabi sa akin na makinig ka sa akin kasi magaling ako. Pangit man pakinggan, pinamamukha niya sa'yo na magaling siya. Isa sa buhay ko bilang isang nagluluto sa Panginoon, parang totoo lang naliit ako. Naliit Kasi ka. sabi ko, bakit kaya ganun? Sabi ko, nagtataka ako, masarap pa ba ako magluto? Kasi So parang kinu-question mo yung sarili kinuwestiyon mo. yung sarili ko. Kasi bakit ganun? Sabi ko, so doon pala nagkaroon na ako ng doubt. So pasalamat sa Panginoon kasi nag-request ako sa head ng kitchen, ate, ayoko na siya makasama. Kasi po, sabi ko sa kanya, hindi kayo magkasundo. Sabi ko, salamat sa Panginoon kasi naayos mo yung schedule namin. At kasi sa kitchen ministry, kung ito yung gusto mong lutuin, at sa tingin mo, yun ang forte mo, ipurso mo yun. Kasi, ang salamat sa Panginoon kasi nung napunta ako sa ministry na to, kunwari, nagluto ko ng ulam na ganito, hindi masarap sa tingin ng kapakapatid, merong improvement later on. So, ako mismo, ito palang kulang ko. So, dapat ko ma-improve itong ganitong putahe. Napapasalamat ako kasi nakikita ko yung mga kapatid na, wow, si kuya ang galing magluto. Si ate ang magaling magluto. So, ikaw mismo, iniisip mo, sa susunod, sa awa ng Diyos, makukuha ko na yung gusto kong maluto sa panlasa mga kapatid. Kuya, balikan ko lang po yung sinabi nyo kanina. Bukod sa mga experiences nyo po na nabanggit, meron pa po ba kayong ibang conflict or experiences pa? Hindi lang siguro sa Bennett Church, pero sa lahat ng church sa Saudi Arabia na nag-cater ng kitchen ministry, unang-una transport. Kasi sa mga kapatid po na nagluluto, for example, may anniversary, kailangan kong mag-canvas ng mga prices sa market. So, kailangan ko po ng transport ministry. For an instance na lamang po, nung nag-anniversary po ang BNE, na-assign sa akin yung pagluluto ng seafoods, which is 20 kilos na hipon. So, that time nung namili kami ng kapatid ng 20 kilos na hipon, nilinis ko siya. Tinanggalan ko siya ng balbas from 9 p.m. up to 12:30 midnight. So, yung nakatayo ka sa kusina, alam mo yung napagod ka, andun na pagmamahal mo sa ministry, totoo yun. Pero napapagod ka physically. So, alam mo, natapos ka ng 12:30 ng gabi, tapos, hindi ka makatulog kasi ang baho mo. Di ba? Pero, ano ginawa mo, kuya? So, tinapos ko siya, tapos naligo ako, tapos ilang araw ko sa ininda. Siguro, sa kakaedad ka na, pero nandun yung pagmamahal mo eh. At the same time, minsan sa mga kapatid na nasa kitchen also, hindi lang naman dito, kundi sa ibang church, yung miscommunication. Isa sa mga problema yon. Kasi may mga kapatid na nag-commit sa kitchen, and yet hindi sila available that time. So, problema rin yun. Kasi kunwari, dalawa lang kayong cook, tapos nag-cancel yung isa. So, yung solo mo yun. So, may time frame kasi tayo. Salamat dito sa BNE kasi hindi lang po tayo nasa kitchen. Provided po nila yung laptop at saka yung TV. So, nakakarinig ang Word of God. Sa ibang church po, once sa kitchen ministry ka, kitchen ka lang. So, yung pakinig mo, minsan cellphone lang. Sa cellphone lang, minsan wala ka ng time makinig. Kaya yung mga kapatid na nasa involved sa kitchen ministry palagi, hindi sila napifeed ang Word of God. So, yun nagiging problema sa ibang kapatiran. So dito sa BNA, pag nasa kitchen ka, meron kang Zoom live na nakakarinig ka rin ng salita ng Lord habang nagluluto. Opo, malaking bagay po yun para sa amin nasa kitchen. Kasi po hindi lang po namin kayo pinifeed physically, pinifeed din po kami spiritually. Oh, so nakaranas ka rin po pala ng misunderstanding sa mga kapatiran. Pag mga ganong sitwasyon, paano nyo po ito nalalagpasan? Manalangin ka.
Yun ang una. Pangalawa, isipin mo na ginagawa mo ito hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. At kasi yung pagluluto sa bansang ito, napansin mo, pag ikaw ay nagluluto, namimiss nila yung tayong Pilipinas. So ako personally, hindi lang ako nagluluto, mahilig ako magbalot. Balot. Magbalot ng ulam, walang biro. Kidding aside, bakit kamo? Nagbabalot ako ng ulam, may tira ang ulam, binabalot ko, tinatabi ko. Yung mga kapatid, kukuha nila sila ron ng ulam. Kasi sila mismo, namimiss nila yung ulam ng Pilipinas. Kasi hindi naman po lahat sa atin, most of us na bachelor dito, ang ulam mo, itlog, hotdog, indomie lang. Bakit kamo? Kasi yun lang ang time mo na magluto. Pagdating mo galing trabaho, pagod ka. So, ang gusto mo magpahinga na lang. So, kung may tirang ulam sa church, binabalot mo na uwi ng kapatid, magiging kasayahan nila yun. Hindi lang para mabusog sila physically, kundi maramdaman nila yung pagmamahal mo bilang Pilipino. So kaya hindi ka naman nakaka-receive ng mga pagpuna sa'yo pag nagbabalot ka. Nung una, Nung una. naalala ko nung may birthday ng kapatid, nagbalot ako. Sabi ko, bakit, kasi bawal lang ako nun. Sabi ko, bakit ganun sila? Sabi ko, parang bully. Pero, pasalamat sa Panginoon kasi, bully nga sila, pero maramdaman mo yung pagmamahal nila sa'yo. Bully with love. Bully-bulihan lang pala. Opo. So, yun po yung aking naranasan. And later on, mapasin mo yung love nila sa'yo. Mm. And kuya, pag mga ganon, like nabubuli, so how do you stay motivated sa tungkulin? Stay motivated ka sa Word of God. Word of God. Word of God. At saka yung pagsisilbi mo, hindi naman para sa tao kundi para sa Diyos. Meron na bang mga pangyayari sa buhay mo na ikinabahala mo na baka manlamig ka sa pagsisilbi sa ating Panginoon? Siguro, personally, problema sa family. Family. Kasi nung nasa kabilang church pa ako, nung namatayan ang stepfather ko, talagang down na down ako. Pero ang salamat sa Panginoon kasi yung mga kapatid sa simbahan, sila na-comfort sa'yo. Yung kasi minsan ang problema natin bilang Pilipino, masyado tayong attached sa family natin. May kapatid ka, may nanay ka, may anak ka na may sakit, hindi ka napapakali. Pero nandun ang Word of God na mako-comfort sa'yo, nandun ang kapatid, nandun ang mga pastor na mako-comfort sa'yo. Then later on, maramdaman mo yung love nila, masosurvive mo yung mga problema na yun. Oh, so, hindi ka naman ng lamig ng mga time na yun. Salamat sa Diyos, Wala hindi man po. lang. Amen. Hindi po. Amen. Praise God. So, as a servant, kuya, sa tingin mo, ano yung asset na binigay sa'yo ni Lord na nagagamit mo sa ministry? Siguro yung love. Love. Yung love sa ginagawa mo. Kasi kung walang love, hindi mo ma-overcome yung anumang circumstances na dala-dala mo Kasi di ba yung love mo sa ministry, yun yung magpupuso sa'yo sa mga gusto mong gawin pa. Oh. So, hindi mo pa na-experience na nawala ka kahit konti lang. Nawala in a way before, kasi lalo na nung pandemic. Nung pandemic, di ba, walang samba. So, Online. puro online lang. So, manlalamig ka that time. Tapos minsan, kasi nga walang simba, online lang. Minsan online, tinatamad ka pa. So, mas gusto mo matulog na lang kasi, wala naman, parang di walang bearing kasi online lang. Pero kung tinignan mo, kahit online yon, nandun yung Word of God. Dapat namnamin mo yung mensahe, naririnig mo para lalo kang maging lumago spiritually even to online. Amen. So, sa mga ganong gawain, kahit online, nag-a-attend pa rin po tayo. And ano naman po, kuya, ang kapamaraanan or ways na ginagawa mo po regularly na para mas mapalalim pa po ang relasyon natin sa ating Panginoon? Pagising mo pa lang sa umaga, prayer. Tapos mag-devotion ka. Tapos mag-pray mo lahat sa trabaho, sa pamilya mo, mag-pray ka. Kasi at the end of the day, wala kang kakapitan kundi sa Lord. Then, pagkatapos ng araw, sa buong araw na lumipas, sa gabi, manalangin ka, magpasalamat ka sa Diyos sa maghapon lumipas kasi ginabayan ka niya. Amen. And kuya, sa pagsaserve mo po sa ating Panginoon, ano na po yung mga pagpapalang naranasan nyo na po? Yung ma-appreciate ang kapatid yung ginagawa mo. Ma-appreciate. Appreciate nila. At the same time, maramdaman mo na, Lord, ginagawa ko to para sa'yo lang. And for the many years, 1.5 years na nagsiserve ka po as a kitchen minister. So, how do you find yourself 10 years from now? Sa tingin ko, patuloy pa rin ang lingkod sa Panginoon.
Kasi ano ng pagmamahal ko sa gawain eh. Yung makita na patuloy ka naglilingkod sa Panginoon, yun ang magmamotivate sa iyo eh. Palalo pang ipursu yung gusto mong gawin sa buhay. Kasi alam mo malulugot ang Panginoon sa ginagawa mo. So, Kuya, alam naman natin na hindi madali ang mag-serve kay Lord. If you rate yourself on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, nasaan ka po ngayon? 8 lang po, kasi pero mo tayong room for improvement. So, in the future, Kuya, ano ang gusto mong maabot na rate? Gusto pa rin ipagpatuloy yung ginagawa mo para sa Panginoon. And kung bibigyan ka po ng pagkakataon ng Panginoon, if lamang po, gusto mo po bang baguhin ang kapalaran niyo po? Hindi na. Kasi nakita ko yung sarili ko na patuloy pa rin maglilingkod sa Panginoon. So, what advice can you give po sa mga taong gustong mapabilang sa kitchen ministry? Sa mga kapatid na gusto mapabilang sa kitchen ministry, dapat andun po yung puso mo. Ang talento po, to follow na lamang yan. Pero yung puso mo sa paglilingkod sa Panginoon, dapat lagi nandun. Kasi pag ang puso mo nandun ang kasayahan sa paglilingkod sa ating Diyos. And Kuya, for the last question, in your own opinion po, define what servanthood is. Servanthood means to me is to serve God. Holy. Lovely. Yung pagdidikot mo sa Diyos, pasalamatan mo kasi mayroon kang pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Ang Panginoong Diyos nagpunta sa lupa para magsilbi, hindi para pagsilbihan. Sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life." Amen. And thank you po Kuya Jojo para sa oras na ipinagkaloob nyo na iginugol nyo po sa ating podcast. Marami po tayong natutunan sa ating guest na si Kuya Jojo sa Kitchen Ministry. Natutunan natin na hindi rin ganun kadali bilang maging isang kitchen minister. So, kailangan yung servant heart, meron po tayong ganun, and committed to the Lord na ginagawa natin ang mga bagay nito hindi sa mga kapatiran, kundi para sa kapurihan lamang po ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating podcast at naway marami po tayong natutunan sa buhay ni Kuya Jojo bilang isang miyembro or servant sa ating kitchen ministry. Hanggang sa muli po mga kapatid, see you sa susunod na podcast natin. God bless everyone!